Parang laging nasa roller coaster ang ekonomiya ng Rusya. Pagkatapos ng matagal na pagbagsak, sumunod ang paglago, saka paulit-ulit na taas-baba, hanggang sa hindi na alam ang nangyayari. Ngayon, paparating na ang tunay na pagbagsak dahil ang Rusya ay parang matanda, na hirap huminga. Kahit alin sa mga hiningang yon ay maaaring maging huli na. Lubos ang kahihiyan ni Vladimir Putin dahil napahiya ang Rusya sa mundo. Nagawa lang ng Ukraine ang imposibleng bagay at ramdam na ng ekonomiya ng Rusya ang epekto nito. Narito ang pangunahing balita. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang digmaan, inaasahang hihigitan ng Ukraine ang Rusya sa paglago ng ekonomiya ngayong taon. Ang revelasyong iyan ay mula sa Euromaidan Press na nag-ulat tungkol sa World Economic Outlook ng International Monetary Fund or International Monetary Fund na inilathala noong Enero. Ang dokumentong iyon ay nagbibigay ng mga pagtataya sa Gross Domestic Product or Gross Domestic Product para sa mga bansa sa buong mundo. Noong 2026, ilan sa mga karaniwang inaasahan ay nangunguna sa listahan. Inaasahang lalago ang Gross Domestic Product ng India ng 0.2% ngayong taon at ang China ay makakaranas ng paglago na 4.5% kung tama ang International Monetary Fund. Pero ang tunay na balita ay nagmumula sa Russia at Ukraine. Inaasahang tataas ng 2% ang Gross Domestic Product ng Ukraine, habang 0.8% lang sa Russia, kaya may 2% na agwat, mas malaki kaysa akala mo. Nagawa ng Ukraine ang tila imposibleng mangyari sa pamamagitan ng paglagpas sa ekonomiya ng Russia. Sa panahong binabayo ng digmaan na sinimulan ni Putin ang buong bansa, hindi dapat ito nangyayari. Sa Russia, pinakamababa ito sa listahan ng pangunahing ekonomiya. Mas mataas pa ang India, China, United States at Eurozone. Habang maganda ang takbo ng ekonomiya ng iba, kabilang ang Ukraine, ang Russia ay humaharap sa pagbagal at posibleng pagbulusok. Lahat ng mga palatandaan ay nagpapakita na ang pundasyon ng ekonomiya ng Russia ay unti-unting bumabagsak. At ang mga palatandaang iyon ay ipapakita mamaya sa video. Para sa Ukraine, magandang balita ang paglampas nila sa Russia, pero may lungkot din. Ipinaliwanag ito ng Combat Veteran News sa YouTube. Ngayon, para maging malinaw, kung isa kang umuusbong na ekonomiya tulad ng Ukraine at isa itong middle income na ekonomiya, aba, ang 2% ay medyo mabigat talaga. Madalas mo gustong makita ang mga ekonomiyang iyon kapag payapa at may matatag na malalaking trading partners. Karaniwang tumataas sila ng 4 hanggang 6% bawat taon ayon sa channel, na sinusuportahan din ng December 25 listahan ng Focus Economics ng pinakamabilis lumagong ekonomiya sa mundo. Tulad ng Guyana na lumago ng 22.4% dahil sa oil bonanza, at Ethiopia na may 7.3% na paglago. Bahagi rin ito ng suporta mula sa mga pangunahing katuwang tulad ng International Monetary Fund at World Bank. Ang Ukraine ay may mga yaman at internasyonal na suporta, kahit na iba ang uri. Kaya posible itong makaranas ng paglago na katulad nyon. Pero, ang katotohanang lumalago pa rin ang ekonomiya nito sa kabila ng halos araw-araw na airstrikes ng Russia at pagsalakay ng hanggang 700,000 sundalo. Matindi ang tibay ng Ukraine. Ang digmaang sinimulan ni Putin ay nagiging daan para sa pag-usbong ng isang dakilang bansa. Ngunit papalapit na rin ito sa tuluyang pagkawasak ng isang dating dakilang bansa. Hindi ito tungkol sa kung anong mabibigay ng perpektong mundo sa Ukraine kung hindi inatake ni Putin. Tungkol ito sa epekto ng pananakop sa Russia. Ayon sa Moscow Times, mas malala ang kalagayan ng Russia kaysa sa sinasabi ng International Monetary Fund forecast. Ibig sabihin, binaba pa ng International Monetary Fund ng 0.2 ang 0.8% na prediksyon. Ayon sa parehong outlet, iniulat ng Central Bank ng Russia na may interes ding pagandahin ang datos na magpo-project ng gross domestic product growth mula 0.5% hanggang 1.5%. Mukhang ambisyoso ang huling bilang at mas malamang na mangyari ang nauna. Tandaan, ang mga numerong ito ay para sa 2026. Tinataya ng International Monetary Fund na 0.6% ang paglago ng Russia sa 2025, kaya 2026 ay magiging ikalawang taon ng pag-stagnate ng ekonomiya nito. Ang nakikita natin ngayon ay nagpapakita na ang stagnation ay pwedeng magdulot ng pagbagsak sa pananalapi. Nakita na ang mga palatandaan at wala ng issue na pwedeng gumanda pa.
Patuloy ni Putin ang pananakop na nagdudulot ng malaking pagkalugi sa kanyang bansa. Simulan natin sa mga pangunahing bagay. Halos hindi na kailangang sabihin na paubos na ng delikado ang pondo ng Russia dahil sa bigat na idinulot ng digmaan sa Ukraine sa ekonomiya ng bansa. Nilinaw ito ng ekonomistang si Volodymyr Vlachuk noong Oktubre sa panayam ng Euromaidan Press. Ayon sa kanya, maaaring may natitira na lang na 18 buwan ang Russia para pondohan ang digmaan bago tuluyang maubos ang pera nila. Noong panahong iyon, ang deficit sa budget ng Russia ay lumobo ng 4 na beses dahil bumaba ang kita nila sa langis hanggang sa umabot na lang ito sa halos ikalimang bahagi ng pambansang budget. Karaniwan, ang kita mula sa industriya ng langis at gas ng Russia ay bumubuo ng 30 hanggang 50% ng kanilang budget, kasama ang 20% ng gross domestic product, sabi ng Oxford Institute for Energy Studies. Mahigit $100 bilyon ang na-withdraw mula National Wealth Fund ng Russia pagdating ng Oktubre. Ginagamit ni Putin ang Rainy Day Fund na nilikha para sa emergency para malampasan ng krisis na siya rin ang gumawa sa Russia. Pagsapit ng Oktubre, mula $100, 145 bilyon naging $40 bilyon na lang ang pondo. Ito ay maagang palatandaan na ayon sa International Monetary Fund projections, mas masama ang epekto sa Russia kaysa sa sinasabi ni Putin. Pag-usapan natin ang tunay na kalagayan ng ekonomiya ng Russia. Nabanggit ang langis, pero hindi sapat ang simpleng sabihing bumababa ang kita para ipaliwanag lahat. Ayon sa Euromaidan Press, lumabas ang forecast ng International Monetary Fund kasabay ng ulat ng Reuters na bumaba ng 6% ang kita ng Russia sa langis at gas ngayong Enero kumpara noong parehong buwan ng 2025. Kumikita pa rin ang Russia ng $0.41 bilyong sa langis, pero ito na ang pinakamababang kita mula noong Agosto 20. Noon, bumaba ang demand sa gasolina dahil sa COVID pandemic. Mukhang bumabalik ang Russia sa sitwasyong dulot lang kamakailan ng pandaigdigang virus. Iyan ay isang kakaibang pagbagsak sa baluktot na paraan. Mahina ang kita ng Russia sa langis at gas noong 25, sana'y nabawasan ang epekto nito. Iba talaga makita ang pagbaba sa Enero, lalo na pagkatapos ng malalakas na benta. Iba naman ang maranasan ang ganoong pagbaba sa unang buwan ng bagong taon, lalo na kung kasunod ito ng taon na nagbasag ng mga rekord pagdating sa langis at gas. Ayon sa Bloomberg noong Enero, 15 bumaba ng 24% ang kita ng Russia mula langis at gas noong 2025 kumpara 2024 na pinakamababa sa 5 taon. Ibinabalik niyan ang Russia sa COVID era. Pero buong taon na ngayon. Baka mas gusto ni Putin na makita ang milyon-milyong Ruso na nagmamaskara kaysa namamatay o nasusugatan sa Ukraine. Malinaw na pababa ang trend ngayon. Ang maaring magpalala ng problema ng langis at gas ng Russia ay ang kawalan ng liwanag sa hinaharap. Pinapalala pa ito ng mas mababang presyo ng Urals crude kaysa Brent crude oil. Ang pangunahing uri ng krudo ng Russia ay naibebenta ng 20 hanggang $27 na mas mababa kada bariles kumpara sa Brent, na siguradong masakit na para sa Russia. Gayunpaman, ang ibig sabihin nito para sa Russia ay malamang nahaharap ito sa presyo na 26, kung saan ang krudo nila ay naibebenta sa pagitan ng 40 hanggang $45 kada bariles. Ayon sa Russia, ang mga parusa laban sa Rosneft at Lukoil ay nagkaroon ng epekto sa huling bahagi ng 2025. Sinusubukan nilang magbigay ng diskwento sa lahat. Ayon sa ulat, ang mga kumpanya ng langis mula Kuwait, Saudi Arabia at Iraq ay umiikot sa mga tagapagtustos mula Russia na naghahanap ng pagkakataong maging pangmatagalang kapalit. Sa isang merkado na nag-angkat ng 144 bilyong euro o humigit kumulang 168 bilyong dolyar ng langis mula Russia simula nang magsimula ang digmaan. Nagsimula ang labanan, binibigyang diin ng veteranong mamamahayag na kailangan talagang magbenta ng langis at gas ang Russia dahil hindi naman dagsa ang mga mamumuhunan sa bansa sa ngayon. Walang kumukuha ng pautang o bumibili ng Russian sovereign debt. Ayon sa channel, ang meron ang Russia ay isang proseso na ang ibig sabihin ay pagbebenta ng mga produktong enerhiya, pagbubuwis sa kita, at paggamit ng buwis na iyon para bumili ng mga sundalo at armas.
Sisira ang sistema kapag hindi na nabibili ng marami ang produkto na kailangan ni Putin. At ibinabalik tayo niyan sa isang bagay na nabanggit natin kanina. Ang mga reserba ng Russia, ang kalagayan ng National Wealth Fund ng Russia, ay tila bahagyang gumanda mula noong bumagsak ito noong Oktubre sa $1 bilyon. Sabi ni Medusa, nasa 3.4 bilyon ang liquid assets ng pondo ngayon. Uy, senyalis pa rin yan ng paglago, di ba? Pero lumiit ang pondo at hindi na sapat para matakpan ang deficit ng Russia. Ayon kay Medusa, ang madalas na pag-asa ni Putin sa pondong ito ay nagpalaki sa budget deficit at nagpapalala ng inflation. Ibig sabihin ng lahat ng ito, hindi basta-basta mapapababa ng Central Bank ng Russia ang interest rates gaya ng gusto nila. At habang mataas pa ang mga rates na yan, nahihirapan ang mga negosyo sa Russia na bayaran ang kanilang mga utang. Tandaan mo, yang punto, magiging mahalaga yan. Dahil sa kakulangan sa buwis mula langis at gas, itinaas ng Kremlin ang value-added tax ng Russia mula 20% hanggang 22%. Kasabay ng pagtaas, bumaba ang threshold kaya mas maraming maliliit na negosyo ang napasama sa value-added tax at tumaas din ang corporate tax. Parang suntok sa mukha ng buong industriya ng Russia ang mararamdaman nila dahil dito. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, umaasa ang Kremlin na makakalikom sila ng karagdagang $1.8 bilyong na kita. Pero ayon sa ulat ng Euromaidan Press, hindi pa rin nito natatakpan ang kalahati ng inaasahang kakulangan sa pondo ng federal na budget ng Russia. Mahirap asahan na ang kalahating hakbang ay magbibigay ng higit pa. Sa huli, ang pagtaas ng buwis ay bumabalik sa mga karaniwang Ruso. Nagsimula ng magtaas ng presyo ang mga negosyo dahil sa pangangailangan. Marahil hindi dahil sa kagustuhan, kundi para mapunan ang dagdag na buwis na kanilang babayaran. Ayon sa Moscow Times noong Enero 20, malaki ang mga pagtaas na ito. Tumaas ng 8 to 10% ang presyo sa food service, fitness, pribadong kalusugan at edukasyon. 5-7% naman sa information technology at digital services. Ayon sa outlet, tandaan na ang taas presyo ay ipinapataw sa mga tao na hirap na dahil sa mataas na inflation at interest rates na nagpapahirap mangutang. Nagtagpo ang mga ngipin. Sipa. Hindi mag-aalala si Putin dahil napatunayan niyang maliit lang para sa kanya ang buhay ng karaniwang Ruso sa digmaang nagdulot ng halos 200 at 30,000 kaswalti sa loob ng 4 na taon. Ikinaalala ni Putin ang pagbagsak ng industriyang Ruso na siya ang nagdulot na naglalagay sa maraming negosyo sa panganib ng pagkalugi. Itinampok ng YouTuber na si Anna Danilchuk, Associate Professor sa Lesaya Ukrainka Volyn National University. Ang problemang ito sa isang video noong Enero 17, ang bilang ng mga kumpanyang nag-default noong 25 ay doble pa kumpara noong 2022 na isang napaka-negatibong bilang. Ayon sa kanya at dagdag pa niya, ang maliliit na negosyo, pati na ang mga katamtamang negosyo ay literal na mawawala dahil sa pagtaas ng value-added tax at pagbaba ng threshold. Maraming Rusong dati hindi nagbabayad ay mapipilitang magbayad na ngayon. Paparating ang mga pagkabangkarote. Hindi lang ang bagong value-added tax rate ang issue. Iniulat ng Moscow Times noong Nobyembre na nahaharap sa record na utang ang mga kumpanya sa Rusya dahil sa ilang taong mataas na interest rate. Noong Setyembre 2025, 7% ng kita ng isang karaniwang kumpanya bago buwis at interest ay napunta sa bayad utang. Hindi rin galing sa kanluran ang mga numerong ito. Ayon sa outlet, ang datos ay mula sa Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecasting na konektado sa Kremlin. Tumaas ng 3 beses ang pagbabayad ng utang sa nakalipas na 2 taon hanggang Setyembre 25 at 1.5 beses sa unang 9 na buwan ng taong iyon. Ayon sa center, ang pasanin mula sa pagbabayad ng interes sa kita ng mga korporasyon ay nasa napakataas na antas. Sa isang medyo matatag na pagsusuri ng sitwasyon, hindi pwedeng isigaw sa Kremlin ang pagbagsak ng industriya ng Rusya dahil sa dami ng bukas na bintana. Mas marami ring nangutang, parehong buong negosyo at mga individual na negosyante ang nahuli sa kanilang mga bayad. Pagsapit ng Nobyembre 25, umabot na sa 4% ang bilang na ito. Noong Oktubre, mas mataas ito kaysa 17.7% ng mga nahuling nangungutang sa simula ng taon. Ngayong taon, parang mabilis makuha ng Russia ang masasamang sukatan ng ekonomiya. Kaya nahihirapan ang mga kumpanya sa buong bansa. Noong unang Enero, iniulat ng Charter 77
na mahigit 7,000 kumpanya ng truck sa Russia ang nanganganib malugi. Habang tumataas ang presyo ng gasolina at lumalaki ang utang, hindi natin dapat maliitin ang bigat ng problemang ito para sa Russia. Labis na umaasa ang bansang ito sa riles para sa transportasyon at lohistika. Kaya tinawag ng International Center for Defense and Security na Iron Leviathan ang rail network ng Russia. Kung iniisip mo ang koneksyon ng trucking sa riles, tanungin mo paano nadadala ang kargamento sa mga tren. Paano ito dinadala mula tren papunta sa mga lugar sa Russia na kailangan puntahan? Kung mabankrupt ang libu-libong trucking companies, babagsak ang logistics ng Russia sa digmaan. At saka pala, ang Russian Railways, na siyang pangunahing kumpanya ng tren sa Russia, ay nabibigatan na rin sa sarili nitong utang na umaabot ng $1 bilyong. Ayon sa isang artikulo ng Reuters na ibinahagi ng Investing.com. Mukhang kahit saan ka tumingin sa industriya ng Russia, naroroon ang mga problemang ito. Lumalala pa ito kaysa sa mga naikwento namin dahil may bahagi ng lipunang Ruso na napipilitang akuin ang lahat ng dagok sa kanilang bank account. Mas malakas ang impluwensya nila kaysa sa mga karaniwang Rusong inaasahan ni Putin para sa digmaan. Bago sila pag-usapan, dumaranas din ng pagkabangkarote ang maraming rehiyon sa Rusya kapag kumukuha si Putin mula sa pondo ng bayan para pondohan ang mga sundalo at armas. Ginagawa niya ito na alam niyang mauubos din ang pera kalaunan. Nauubos na ang mga reserba ng mga rehiyon noon pang Oktubre, kung kailan iniulat ng Moscow Times na hindi bababa sa 6 na rehiyon ng Rusya ang naiwan na may 2 o 3 araw na halaga ng pera na magagamit simula Setyembre 2025. 67 rehiyon ng Rusya ang nagtapos ng unang kalahati ng 2,000 at 25 na kulang sa pondo. Ipinapakita nito ang epekto ng digmaan ni Putin sa mga tao sa Arkhangelsk. $120,000 na lang ang natira mula sa taunang budget na $173 bilyon. Ang Volgograd ay may natitirang $240,000 mula sa kabuuang budget nitong $2.43 bilyong. At tuloy-tuloy pa, habang ilang mga rehiyon ang naiwan, naharapin ang unang mga buwan ng taglamig na halos wala nang natitira. Hindi mararamdaman ng Kremlin ang alinman dito syempre, pero ang mga tao na nakatira sa mga rehiyong iyon, sila ang makakakita na halos hindi na gumagana ang mga serbisyong pang-emerhensya. Maaaring magkaroon ng malawakang tanggalan sa mga posisyon sa gobyerno at kapansin-pansing pagbaba ng pondo para sa edukasyon. Anumang nangangailangan ng pera mula sa kaban ng bayan ay maaapektuhan. Ibig sabihin, pati ang mga taong nakikinabang sa pampublikong paggastos ng isang rehiyon, sa madaling salita, silang lahat ay maaapektuhan din. Lalong lumalala ang sitwasyon sa mga rehiyong ito. Noong Enero 11, 2026 iniulat ng RBC Ukraine na inaasahan ng Astrakhan ang 2.1% na pagbaba sa gross regional product. Ang iba pang mga rehiyon ng Russia, tulad ng Belgorod at Kursk, ay naging mga teritoryong nasa unahan ng labanan. 2 oblast na dating nakikipagkalakalan sa Ukraine ay ngayon umaasa na lang sa subsidya ng gobyerno na ayon sa ulat ay paliit ng paliit bawat taon sa Russia. Inaasahang bababa ng 4% ang gross regional product na magdudulot ng kakulangan sa budget na lampas $570 milyon. Kahit saan ka tumingin, nasa panganib sa pananalapi ang Russia at lahat ng mga problemang ito sa ekonomiya ay naaapektuhan ang isang partikular na grupo ng mga tao. Mas mabuting huwag galitin ni Putin ang grupong ito. Sila ang gumagawa at kumokontrol ng pera sa industriya ng Russia. Inilagay sila ni Putin sa posisyon, kaya sila ang mga oligarko. Tama ang punto ni Daniel Chuk sa video niya nang tanungin niya kung masaya ang mga may-ari o chief executive officer ng Gazprom o Rosneft para magbasa patungkol sa mas maraming parusa, para magbasa patungkol sa mas maraming tanker na kinumpiska, para magbasa patungkol sa mas maraming restriction sa mga export ng Russia, kung saan lubos na umaasa ang Russia sa pagbebenta ng kanilang mga yaman. Siyempre, hindi sila masaya. Malaking pagkadismaya ang mararanasan ng mga oligarko. Pero kung kikilos sila laban kay Putin dahil sa problema ng Russia, ibang usapan iyon. Magaling si Putin sa pagpigil sa boses at kalayaan ng mga oligarko ng Russia. Ayon sa British Broadcasting Corporation noong Disyembre 8, ang mga pumupuna sa mga pulisya ni Putin ay nahaharap sa posibilidad na mapasakamay ng estado ang kanilang mga negosyo. Gaya ng nangyari kay dating bankero Oleg Tinkov
Ayon sa ulat ng British Broadcasting Corporation, hindi ko kayang tawaran. Parang bihag ako. Tinatanggap na lang ang alok. Hindi ako nakapagnegosasyon nang dumating ang Kremlin na may sapilitang alok ng pagsasailalim sa estado matapos kong tawaging baliw ang digmaan sa Ukraine sa Instagram. Mukhang hindi mag-aaklas ang mga oligarko. Kung kinokontrol ng Kremlin ang mga negosyo, kapag may tumuligsa, parang sinasaktan lang nila ang sarili nila. Ang mga tahimik lang ay nanonood habang bumabagsak ang kanilang kumpanya. Mahalaga ang mga negosyong ito sa Russia dahil sa kanilang produkto at mga empleyado. Hindi solusyon ang sapilitang nasyonalismo sa problema ng oligarko. Lalo na't malaki ang puhunan ni Putin sa digmaan. Ang mga negosyo na parang ninanakaw ng Kremlin ay hindi basta-basta mapapabuti o mapapaunlad sa lalong madaling panahon. Kahit hindi na kailangang bayaran ng mga nationalized na kumpanya ang utang, maaapektuhan pa rin ang sistema ng pagbabangko sa Rusya. Puro hirap sa ekonomiya ang nararanasan. At doon, nakamasid si Ukraina habang lumuluhod ang ekonomiya ng Rusya. Samantalang nagawa ng Ukraina ang isang bagay na akala ng lahat ay imposibleng mangyari noong kasagsagan pa ng digmaan. Baka may mga oligarko na pagod na sa estilo ni Putin ang palihim nang nagbabalak habang tayo'y nag-uusap. Maaaring maganap ang pagbagsak na ito ngayong taglamig. Hindi lang dahil sa naghihingalong ekonomiya ng Rusya, kundi dahil nawawalan na ng mga internasyonal na kampi si Putin habang lumulubog ang Rusya sa krisis pinansyal. Para malaman pa ang iba, panoorin ang aming video na tumatalakay kung paano maaring hindi na mababago ang mga mangyayari sa Rusya. At kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-subscribe sa The Military Show para patuloy naming maibigay sa inyo ang mga update tungkol sa kalagayan ng ekonomiya ng Ukraine at Rusya sa panahon ng digmaan. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.